bibigyan kita ng pagkakataon. Pero iiwanan kita ng marka na habang buhay mong dadalhin. Si Rai TV ang bahala. Kay Rai TV magtiwala. Lahat ng trivia niya'y pasok. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Ay mga kagalayan ng pangako namin sa inyo matagal na matagal na isang taon na nakalipas. Sa wakas, natuloy na rin ang panayam natin sa anak ni Kaeseng. Walang iba mga Dre, ang pangalan niya anak si Sir Chris Obligacion. Sir Chris, Thank you, Rai. thank you po, maraming salamat po sa pagpapaulap po sa amin at narito po kami sa Tondo at Fiesta po nila. Happy Pesta Fiesta. Tondo ngayon. Sakto-sakto yung bisita namin. Sir Chris, thank you po sa sige. pagpapaulap sa amin. No? Kaya po ako narito dahil nga po sa nabanggit ko kay ma'am lately na sobrang dami na naghahanap ng story tungkol sa inyong ama. Siyempre, na FPJ yan eh. Oo. Sinabing Esing ng Tondo, alam ko na talagang sikat na sikat yung pangalan niya, matunog pa rin hanggang ngayon. Para sa mga viewers natin, gusto ko nilang malaman yung totoong buhay. Kwento niya naman kami about sa inyong father. Ayun nga. Ang tatay ko, sa pamilya nila, puro hoodlum yun. From panganay hanggang sa kanya, hanggang siya sumunod sa kanya. Siya lang ang na hoodlum-hoodlum din, pero hindi nag-aaral. Na maloko lang. Okay. Tapos nga ngayon, naging pulisya, kasi malakas sila sa politika, marami silang connection sa politika. Ngayon, pinasok siya ng chewing ko dahil kay Villegas, sa mayor, pinasok siya, pirma uwi. Yung pirma uwi na sa DPA, sabi niya, tangin na nag-aalala ko, bakit sa basurero? Pirma ka naman sinusuwento ko eh. Tapos yung kunuha siya ng item, nag-item siya, nag-apply sa city jail. Okay. Kasi gusto niya talaga maging abogado, saka pulis. Nag-apply sa city jail, pagdating sa city jail niya, na nakilala niya, nagdikit siya, nung nag-open lang sa Maynila, hindi siya nakaabot sa batch 18. Dapat sa batch 18 yun. Ayun yung huling batch ng kay Mayor Villegas. Okay. Dapat sa kay Bagat Singh sa Metropolitan Police, ang nangyari, sa batch 19 19. siya. 19 Oo, na siya. batch 19 na siya lumabas. Okay. Yun na siya. So, sa pitong magkakapatid sila, no, sabi nyo, Oo. siya lang yung medyo Oo. tumutok. Pangalawa sa bunso. Bakit na naisip na magpupulis that time? Kasi yung ang gusto niya, pangarap sa kanya ng kuya niya, yung panganay, na maging abogado siya. Okay. Mahilig siya sa mga crime story. Tapos gano'n, tapos yung buhay ng mga hoodlum na yung mga siga na panahon na yun. Opo. Ayun ang niya. Lalo na dito. Gusto niya mapapalit yung image ng pulis. Sa pamamagitan niya. Oo. O kasi nabanggit sa akin ni Sir kanina, sobrang straight talaga siyang pulis. No? Mag-umpisa tayo syempre, hihimayin natin yan. Pupunta tayo dun sa pelikula, Sir. No? Kasi alam niya sa pelikula talagang konektado sa totoong buhay ni Kaeseng. So, even sa mga eksena na doon, Sir, no, na true to life story kagaya nung ako Yung hostage. yung hostage. Nag-umpisa yung movie sa hostage. Totoong hostage yun. Ano ba problema, Pidyong? Seng, hindi naman namin gusto ito eh. Nasubo lang. Teka! Bakit may baril yan? Nakasukbit naman. Nakatutok ka. Ano pa ba ang gusto mo? Si Colonel Escarcha, sa Presinto 1 siya, Commander. Pumatok yun ng madaling araw. Sabi niya, Seng, ganito, may ano rito, buhay kamatay ito. Sabi niya, bakit? Kasi bumaba siya, alas sa madaling araw. Sabi niya, kasi minoses dito. Ayaw sumuko. Sabi niya gano'n, uupakan na yun. Kaya lang, may batang hawak. Nakatutok yung sa'yo lang daw susuko. Hindi pinuntahan ng tatay. Sa iskinita, madilim. Sabi niya, ba't ka, pakalala? Sino ka ba? Sabi niya, ba't ako ang hinahanap mo? Sabi niya, Tesing, bata mo ako sa jail. Sabi niya, si Pusa. O, sige, labas. Pagkakuha niya, yung bata, akay-akay. Tapos yung mga bata ni Escarta, bitawan na yung mata. Tesing, tutumban na nila. Ay, hindi pwede, inakap ng tatay ko. Hindi pwede.
kunin nyo to, asuntuin nyo. Huwag nyo Itutumpa ka talaga. Oo, itutumba. Kinukuha yung bata. Inakap ng tatay ko yung para yung Kaya mahal na mahal siya. Dahil sa city jail, talaga marami siya doon sa nakilala niya lahat ng magagaling na magdurukot. Kaya nung lumabas siya sa pulis, kilala niya lahat ng mga hudlo. At isa, si Totoy Guapo. Isberel. Sa movie ay totoong buhay. At meron silang relasyon. Ano po ba si Tito Gwapo sa tatay niyo, sir? Bata-bata niya. Ayun, katiwala niya sa city jail. Sa City Jail. Ayun ang ano niya. Kaya, nung may nag-asawa to si Totoy Guapo, napangasawa niya yung si Carmencita Del Mundo, Yes. na scriptwriter, nagpa-press conference si APJ. Sabi niya, meron pa kayong kailangan ng pulis? Gusto kong gumawa ng buhay ng pulis. Sabi niya, sabi ni Totoy Guapo, sabi niya, boss, si ano nga sir? Si Esing. Ano namin ganun. Tapos nalaman niya nga lahat ng background, kilala niya yung kapatid ng tatay ko. Yung ano niya, kinuha nila ngayon. Sila ang gumawa, sila naglapit. Si Joseph Estrada, ang idol niya, mas kinuon. Nagpupumilit na kumuha noon si Ramon Revilla. Si Ramon Revilla kay Mike Parungaw, yung reporter, yung gumawa ng mga istorya ng doon niya nilalapit kay Ramon Revilla. Ilang beses pa na dyaryo yun. Sabi ng tatay ko, ayoko kay Ramon Revilla. Dahil si Ramon Revilla, lahat ng nilabas niya, puro mga hoodlum. Diba, yung mga antik, yung mga, lahat ng mga hoodlum, yung mga killer, diba, anting-anting. Ayaw niya. Gusto ko si Joseph, kasi may pelikula si Joseph dati, na, yung pictures lang pelikula, yung Sergeant Guerrero. Apo. Kaya sa Joe Guerrero. Yes, apo. Yun. Sa paano na kay kay FPJ yung movie? Yun nga, kay Carmencita. Nilapit na, tapos nung pinakita yung storya, then nabasa niya, kaya ko to tapos ano niya pa, na 45. Di ba magaling siya sa 45? Yes. Kaya ang unang eksena ng sinabi niya, ang unang eksena dapat noon is sa city jail. Nag-aaway-aaway yung mga dahil tapos ang umawat lang yung nanay nila. Yung Nag-aaway-aaway sa kalalabas na sa kulungan ng kapatid niya. Apo. Siya naman pulis nun siya. Yes. Nag-aaway-aaway dito sa lugar namin. Inawat yun sana eksena sabi ng tatay ko, hindi maganda yan. Inumpisahan nila sa hostage. Nung pinost ko yung picture po ng tatay nyo dun sa page namin, daming nag-comment. Iba naman yan. Natibidad yung Deserve yun na tubidad. Ano yung kwento behind that, sir? Kaya yung deserve yun na tubidad, ayaw ni FPJ gamitin yung tao na patay na. Kasi namatay na tatay ko noon. Kaya ayaw niya. Kaya binago niya, babaguhin niya. Tapos, nung binago niya yung pangalan niya, naglabasan si Dario sa balita. Pinuntahan ko sa mga Dario yun. Sabi ko, mali ka. Huwag mo i-publish yan. Kinat nila. Pinakita ko data. Itong ano yan, Anong lumabas sa diaryo, sir? Lumalabas na dati dyan, janitor, si Eusebio, yung na pictures. So, sabi ko, real life yan. Itong ano yan. Tapos, pinahold lahat ng mga sa dyaryo na lumabas na wala na yung publicity na Eusebio na tibidad. Inalis yun. Pumunta mismo ako sa dyaryo 1. Pinatanggal nyo, sir? Pinatanggal. Oo. Sabi ko, itong ebidensya, itong kontrata, itong Hawak nyo yung kontrata. Tapos, tinawagan ng nanay ko si Susan Tagle. Sabi niya, Mrs., alam naman ng tao ko sino kahit saan nyo, yun. Pinakita nyo yung kontrata. Pinatuloy nyo doon sa tabloid. Inalis nila nung niniwala na sila. Fake news. Inalis na. Hindi na sila tumanggap ng balita, ng publicity about sa pelikulang Esing ng Tondo ng janitor siya. Nagsumikap siya, nag-aaral siya. Inalis na nila yun. Ayan, galing na mismo sa anak ni Ka-Eseng, mga tre, na ang totoong Ka-Eseng ay syempre walang iba kundi si Eseng obligasyon. I'm sorry. So yan tapos issue na yan. Iisa lang ang Ka-Eseng. Ka-Eseng. Kasi nung kabataan nyo, hindi pa kayo tulis. Observahan nyo. Idol ko siyempre yun. Idol ko yung pulis niya. Gusto ko pulis. Nung pulis na siya, di pa ako pulis. Ako nag-release ng baril niya. Ako tigalinis ng balon. Oo. Kaya naman ang idol niya, ginagaya ng Tati Joseph, Converse yan. Uso ng mga Adidas, siya Converse pa rin yung canvas. Chuck Taylor. Saka naglalagay ng wristband. Oo. Okay, sir. Pero, sir, gusto kong malaman naman,
gaano ba kinikilala ng mga taga rito natin? Hindi dito kilala niya, respetado siya. Respetado. Respetado siya. Bakit, sir? Na? Kasi nga tapat siya, hindi siya madali sa lapitan. Kahit anong ilapit mo, basta't kaya nga hangga't maaari ayaw niya magpasa sa presinto 1. Kasi puro tiga rito hindi niya mahihindihan. Pare, nadahan ka. Tungkol kay Bertong Kulot na Tagalooban. Dahil sa sobrang inom, nakagawa ng gulo nung bisperes ng pista. Yun, nakakulong. Baka matulungan mo. Oo, Tata Eseng. Kawawa naman ang hipag ko, buntis pa naman. Sana ho, matulungan nyo naman, Tata Eseng. Kung magiging Gusto niyo lumipat sa iba? Hindi, kaya doon siya sa presinto 2. Hindi sakop ng yan. Binondo na yan eh. Kaya pala. Kaya ayaw niya sa 1. Kasi mga kanaksasabi. Oo. Yan, no? Mga loko-loko na, di ba? Maratanggan mo pag lumapit mga nanay, mga sa asawa, di ba? Pero ganun pa rin yun, kahit na ganun yun, natutulungan pa rin, kaya lang patago na lang. Okay, so majority pala nung nasa movie na nilalapitan siya ng mga Oo. hindi ng tulong. Oo, totoo yun. Pinupunta Totoo yun. Pinupuntahan siya, oo. Ito yung bahay niya Oo. mismo. Ang unang-una sinasabi ng tatay ko sa kanila pag lumapit siya ng tulong, sabi niya, Taeseng, baka may sabi niya, isa lang sasagutin ko sa'yo. Pagka pera, wala akong matutulong sa'yo, wala akong pera. Yun ang inuuna nun. Oo. Pero kung hanggang makakaya ko, tutulungan kita. Okay. Yun ang nun. Basta huwag lang pera. Oo, hindi. Inuunahan niya na yun. Siyempre, patawan na rin yun ang mga nila. Tatatawan na rin yung mga lumalapit. Okay. Kaya pala. Pero sabi niyo, sir, ayaw niyong magpulis kayo, no? Ayaw niya. Ba't nagpulis po kayo pa rin? Yun nga. Kasi nga, magbebento na ako. Yung trabaho yung natapos ko, hindi ako maka 10 piso. Nagkukurbata pa ako, sasakay ako sa Makati, nagbabasa ko. Basa-basa ako ng 10 piso lang makukuha ko. Sabi ko, ayoko. Gusto ko na magkatrabaho ng kaya nag-apply ako sa pulis. Hindi ko pinalam sa kanya. Maski kay Nick, ayaw niya. Eto, nag-asawa rin to. Kaya nag-apply na ng pulis. Hindi rin alam ng tatay ko. Kailan niya nalaman na nagpulis kayo, sir? Nalaman niya, nung sumumpa ako. October 30, 1981. Ano niya sinabi? Dumating ako kalbo. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Ganyan yung buhok mo. Kasi longer ako. Sabi ko, nag-apply ako sa police. Training na ako. Pasok kami sa 16. Sabi niya, ayan. Tapos sinamahan nga ako sa ninong ko yung punta kami kay Lakay. Binakuha ko ng uniform. Bibili kami sa Cobarribias. Nag-training kami 16. October 16 ng gabi. Nabanggit ni sir si Lakay. Another story yun. Oo. Pero mamaya na tayo doon. Name ni Sir Chris si Lakay. Dapat po, Sir Tagaska. Nabanggit niyo sa akin kanina yung about sa Chikininigang. Natsyempohan ko rin kayo. Chikininigang sa movie, totoo yun, sir. Ang istorya naman dito sa pelikula iba. Cinematic 'yon. 'Di ba? Sa school nangunguha, hindi sa school. Just sa divisoria sa paligid lalo na pag tagulan. Mga nakapayo yung yung mga estudyante, mga babae, lalo na yung nakapang-opisina, habang nagsasabayan ka, lalo na sa bakery, kukornerin ka, tapos tututukan ng kutsilyo. Tapos, dapin. Tapos pag na-hold up, kukunin yung re-rapin pa nila, nilalagyan nila ng chikinini. Inabot ng isang buwan yon, walang mahuli. Siya nakatrace noon. Na-trace niya yon. Nung misa na naghahanap siya ng mga ganon, may pa siya, nakita niya merong ginilid na ganon. Nung nakita niya yun nga, nire-rape na, nilalagyan ng chikinini. Hindi lang, ginawa lang sa movie. Oo. Kasi pati Nahuli. Grupo! grupo. Akala niya nung isa lang na nahuli, nalaman niya, grupo pala yun. Kaya naging chikininigang yun. Okay. So, hindi ka Hinanap nila isa-isa. Oo, galing May namumuno sa kanila. Nakuha nila isa-isa yun. isa yun. So, true story pala yun. Kung iniba lang ng konti Oo. yung kwento. Pinaganda lang kasi sa modus. university, yung teacher, yung asawa niya na biktima, hindi yun. Hindi naman talaga totoo. Hindi siya nakanon. Sabi niyo, sir, 3 taon yung kontrata Ha? ng rights. Oo, rights lang yun. Pero si FPJ pa nakapunta dito. Hindi. Hindi naman. Hindi nakanon. Sila nagpunta doon. Sila pumunta. Oo. Pero nasabi niyo, nagbigay siya ng passes. Oo. Dahil kasi yung sa nangyari na yun, ganun kakapal na passes. Tsaka yung mga streamer, mga pinimigay sa tao rito. Para sabi niya, para maniwala na kayo sa tataesin yan. Dito. Dahil yung pati yung mga tiga rito, hindi.
pinamod mo namin. Ang dami. Ano ba yung unang ginawa niya, sir? Ay, nauna ba yung lakay? Hindi, nauna pala yung sa tatay ko. Nauna yung Pagkatapos sumunod yung kay Lakay. Oh, siguro. Na ano si Lakay. Ayun eh, si kami pareho. Maaari sila. Halos pareho sila ng trabaho. Kaya pala. Yun ang ano. Oo. Sila lakay, tsaka si KS. Talagang magkasama sila. Dahil pumupunta pa sila rito, lagi sila kayo susundin tatay ko sa umaga. Eh, ang tatay ko, ang tagal mag-ayos yun. Bababa ng alas 8 ng umaga yun. Kakape, magsisigarilyo. Bago makaalis yun, sila kayo naghihintay doon. Dala yung Volkswagen niya. Ganun sila ka-close. Oo. Makakalabas na tatay ko, alas 10 na ng umaga. Oo. Siya inak niya naman sa Volkswagen niya, nagbabasa lang yun. Lalo na pagka yung silang dalawa, may trabaho silang dalawa lang. Nag-alaga na siya. Tapos nagdikit pa siya, yung isang matanda na kasama niya, si ni Lagasca. Dikit sa tatay ko. Tatlo sila. Sabi nga niya, walang nakakagamit ng pangalan ko, kundi yung dalawa lang na yan. Sabi ni Lagasca. Oo. Hindi mo pwedeng gamitin yun, yan lang dalawa na yan. So, yung closeness ng tatay niyo, paano siya na-connect doon sa pagiging police mo? Kasi dito ako nilapit eh. Wala akong uniforme eh. 3 araw na lang eh. Kaya sabi niya, sama mo kay kalimutan yung pinapunta sa akin na ano sabi mo, pinapunta kita. Kaya nagbigay ng pambili ko ng uniforme ng kaya pumasok na ako sa training noon. Sabi niya, paglabas mo, sa akin ka na. May mga enkwentro ba ang tatay niyo, sir, na dito sa na bukod doon na wala sa movie? Meron. Kaya lang, ginawa doon sa palengke, di ba? Pinapakita bumabaril sa likod. Hindi na yon. Pero may enkwentro yon. May enkwentro sila sa yung sinaksak yung kasama niyang pulis. Na snatcher sa ang snatcher sa may Ilocano sa banding papuntang Delpan. Araw-araw yan. Hindi lang 20. Nasosolve niya halos lahat yun. Araw-araw? Oo, nasosolve niya. Standby sila ron. Kilala nila yung mga tao ron. Takot na sa kanila. Ngayon, yung kasama niyang pulis, si Tata Alipi, matanda na yon, na hinabol nila yung isnas, basag na basag sa gamot. Dati na nila nahuhuli, sinaksak, yung matanda, Okay. atay. Ay hinabol nila, tapos nagtatago doon. Doon nila na-enkwentro. Na-enkwentro niya, patay yung tao. Yun ang nun. Yun yung toong nangyari? Oo. Ah. Dahil kasi may kutsilyo, lumabas ka na dyan. Sabi ng tatay ko sa kanya, lumabas kasi sa nasa may ng baboy yan eh. Doon lumabas, sumugod na ng kutsilyo. Binali na siya. Yung nung lumabas yung sir, yung V, anong taon ba yung esing ng Tondo? 1997. 97. Ano yung impact nun sa pamilya? Kasi proud sila, di ba? Yung time na yun, papunta naman ako ng Amerika. 1997, oo. Kaya yung mga bata, tuwan-tuwan na yung kinin. Ayaw sila tanggapin, mga bata. Sino? Yung naka-ponytail? Hindi. You know, yung magte-table kay Lira? Pulis yun eh. Dahil kasi, yun eh, hindi PG-13. Yes. Resulta sa kami. Okay, ginala ko sila. Tapos sabi nga, gano'n, puti yung mga po, ganun ba? Ganun. May special pass. Oo. Sinabi nyo na Oo. Nalaman niya, tapos pinakita ko yung mga Sino yung mga nakasama ng tatay nyo? Nagulat ako Margalyo. Kabats niya yun. Bats Sino- 19 yun, si Ray Hailo. Ailo. Yan. Yung dalawa na yan ang napelikula. Okay. Ang napelikula, si Ray Hailo, saka si Margalyo. Margalyo, tama. Sa batch 19. Sa batch 18, isa lang ang napelikula. Si Pring, si Joe Pring, Joe Pring. nakadalawa yun. Okay. Ayan, magkasama din sila. Sa kasaysayan ng Pulis Maynila, 2 batch lang ang sikat. Batch 18 at batch 19. Dahil yung batch 18 sa mayor, yung batch 19 yung bagong mayor. Okay. Eh yung mga hindi nasama sa nandun sa Sa kabila. batch 19. Sa batch 19. Yun ang nangyari sa Oo. ninyo. Kaya naglasing yan. Nagpapaputok ng barito, galito. Sa malo. Dahil hindi siya naisama. Naiwan siya, napirmahan na. Oh. Pero yung sabi niyo sir, si Major Joe Pring, that time, bago siya itinumbag, galing siya dito? Dumaan siya. Dumaan siya. Dumaan siya nung araw na yun. Nasa labas tatay ko. Dumaan siya ng hapon. Dumaan siya, naka-lockdown. Hindi, kinabukasan siya napatay. Tapos ang kasabay nun, si Sarkal nga. Si Sarkal,
kasama ng tatay ko sa Presinto 2 yun. Tapos, nung sa akin naman kami sa Presinto 5. Anong pinagkaiba ng tatay niyo dun sa ibang, yung may pagmamalaki niyo, sir, sa ibang mga pulis? Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi tumanggap ng pera yon. Yung sabi mo, kaso sa kaso, pagka nagka-opera ng pera, doon pa rin siya asuntuin ka. Hindi mo maano yun. Straight, no? Oo, ayaw niya. Dahil kasi nasaanay kami, bata kami, inuulam namin. Sabaw ng sino, yung tika ng sino, aasinan. Tatanungin ko nanay ko, ano tayong ulam? Kasasahod ng tatay. Kasi na ang tatay mo, puro utang. Naglo-loan sa pambayad sa bahay, pambayad sa Pero kung gugustuhin, Ganun. kaya niya. Kaya niya. Lalo na nung mag-umpisa may mga tao na siya. Kaya niya. Pagka yung sasabihin na ganito ng mga tauhan niya, tingnan ganito may offer. Suntuin niya yan. Suntuin niya yan. Ito pa, may eksena pa. Mahal na mahal siya ni General Lim. Mahal na mahal siya. Dahil nga kasi sa kapatid niya, kilala niya, tigad niya siya. Yung pagka officer of the day sa Western, sa Maynila, araw-araw iwewang officer galing sa ibang presinto. Siyang officer of the day, doon siya Si General Lim, hindi lalabas ng harapan pagka iba nakapwesto. Sa likod lumalabas yan. Sa likod, nandun para sa sakyan niya. Pagtatanungin niya, sino yung nakawin si Eseng? Bababa na yan. Doon siya dadaan, tapos magkikipagkwento ba siya? Dahil kasi yung mga bataan niya, puro batch 19. Kaya siya naging batch 19 kasi nga kabas ng tatay ko. Mas tiwala siya, ayaw niya sa 80. Apat yung bataan niya, puro batch 19 yun. Sila Margalyo. Ganun yung, Ang bago lang doon si Buyabut. ganun kalaki yung tiwala niya. Oo. Ano yun? Sabi sa'yo, pagka nagka-snatch sa bandang pumupunta sa bahay si Lim. Pagka sinasabi, ito, nakuha nito, ganito. Pag hindi mo na kayo, mabawiin ko yung TOPP mo. Ganun yun. Hindi naman sumasablay. Nasasoli. Kaya maniniwala niya kayo. Kasi ginagawa naman, siyempre, kakilala nila. Para hindi na alam niya kung sino tumira, sabi mo, sorry na lang. Hindi rasuntuin. Pasusoli. Mali ka ng tinalo. Maganda na sa soli na lang. Sa palagay niyo ba, sir, nung kapag mas malaki ba yung chance na kaya nakukuha niya yung tao dahil sa respeto na lang o sa tao? Ano ba Respeto. Hindi Nakukuha niya sa bagay, sa hindi makukuha ka kasi hindi naman lahat ng bagay kailangan mong takutin Tama. Ang ulihin mo Dadaan sa tao. Oo. Sa respeto, marirespeto ka makukuha mo naman ng sige na, mo na, ganyan. Sorry mo na lang, wala lang Pero kung tetradorin, baka man tawag sinuli mo, may ibang pulis na gano'n. Apo. Ayun ang mga tinatawag na dog eat yun. Yes po. Sasabihin sa'yo, sige, sorry mo, pag sinuli mo, suntuin pa. Maraming gano'n. Pero sa kanya hindi. Sabi niya, ang salita ko, yun ang katotohanan. Hindi ko pwede sirain yun. Andre, kasi si Sir Chris, naging boss niya si Colonel Lagasca. So yun, malaki yung si Lakay sila pelikula din itong Alice Lakay, Haba ng pinagsamahan nila. Sir, kumusta naman si Colonel Lagasca, sir? Magaling na amo. Pinakamagaling na amo. Lalaban ka na patayan. Na may istorya siya, isa. Yung sinasabi ko, hindi ko na natuloy. Yung sa MISG. Kaya nakainitan ni Colonel Labadilla yan. Kinukuha ng sundalo, pumarado sa truck, puro full battle gear. Marshal yun, Marshal. Kinukuha yung 2 pulis. Sa military kasi napatay 2 MSG. Hindi niya binigay. Lahat ng pulis, pinasarado niya teperabili lang siya, tiniente lang siya. Hindi niya pwede. Lalaban tayo. Nag-stand up yun. Kaya hindi nakuha yung mga pulis, hindi niya binigay yung pulis. Isko yan Itatrabaho lang yan Yun ang noon. Kaya hindi siya, ilang taon siyang hindi Kaya nung nagka-areglo sila kay Prospero Olivas, dahil kay Barbers, General Barbers, malapit si Colonel Lagasca kay General Barbers, malapit siya kay Imelda Marcos, dahil Vice Mayor siya. Tapos, malapit si Imelda, inutusan si Prospero Olivas, kay Colonel Labadilla. Kaya si Colonel Labadilla, di ba? Yun na, pinaglapit niya. Instrumento pa ako nung nagkalapit niya nagkakayan, ako nagbayad ng pagkain nila.
Oo. Hanap ko ng PR, hindi pera. Hindi ko pera yun. Hanap ko PR sa seafood, sa Bukogo. Doon sila. Oo. May sponsor. Sabi niya sa akin, magkano kami na. Sabi niya gusto kumain. Sabi niya doon sa seafood, sa Bukogo. O sige, ayan nga lang. Bala ka na dyan. Alam na yun. Kain na sila sa labas lang ako. Sila usap sila. Tapos bayad. Ayan. Ganun naman nun eh. Oo. Pero gagaling sila ng tatay. Oo. Super Oo, pero hindi na siya sumama sa headquarters. Ayaw niya umalis sa prinsipyo doon. Ayaw. Dito man siya. Ayaw niya. Ayaw niya. Sinasama siyang pili doon sa ayaw niya. Sabi niya, ang niya, ako na lang. Ayaw niya. Kaya yung mga bataan niya, puro mantigo, ayun ang mga kasama ko. Tapos niloloko ko, sabi niya, look, puro antigo yan, bubukulan ka niyan. Sabi ko, oo, ngayon, bubukulan nila ako. Pero pag natutunan ko naman sila, Ano sir, yan. ito yung TOPP ni tatay mo? Yung sa TOPP, ang ipinanado niya, siya lang ang patrolman na nakakuha ng TOPP. Patrolman niya. Lahat. Ang kasabi niya kumuha, general, kapitan, tsaka tenyente. Okay. Wala kang makikitang patrolman doon sa 10 na yon. Kasabay niya. Wala. Official. Puro opisyal. Puro opisyal. Kasi pag dumadari yan, pinamunuan ayon sa ganon. Bago dumating yung talaga nakahuli. Ganun yun. Siya lang ang patrolman doon. 76, no? 76. Tapos nag-special award siya ng 1979. Kasi yung tenatsa ng policeman, may 2 special awards every year. Okay. Kaya na 1979, nag-special award siya at 1981. Yun naman yung yung kay Django. Yung pumapatay din ng pulis. Ano yun, sir? Paano Si Django. anong kaso yun? Sa Mindanao. Ano yun? Dating pulis Cavite. 2 sila. Nag-hold up, tapos pumapatay ng pulis. Tinrabaho nila. Kaya lang, ang nag-credit ng gusto ron, si Maganto. Yung walking tall. Pakita mo yung walking tall. Maski sa Jari yung the walking tall. Pero ang trabaho nun, sa tatay ko. Kaya lang siya commander ng presinto doon. Sila. Ang kumuha ng award yun, kasama tatay ko. Pero mostly, ang credit nun is Maganto. Kasi siya ang commander. Siyempre. Oo. Sa kanya nanggaling yung order. Sabi niya, sutukin niyo yan. O kayong kaba niya. Dahil malakas si Maganto kay Aguirre. Siya ang PNP ano doon. Okay, that Siya, time. siya lang sa NCR. Yung nakita mo litrato, yung Yes, sila sir. na Medal of Valor. Dahil talagang battle yun. Tatlo yun, battle yun, encuentro yun. Kaya lang na-corner nila. Sa Mindanao yun, kay Colonel Lagasca naman yung Mindanao Gang. Hindi naman nasama sa pelikula yun, yung Mindanao Gang. Talaga puro mga taga Mindanao yun, nang-hold up yun sa may port area. Na nila. Live din yun. Live na encuentro yun. Pero wala sa movie yun, sir, no? Oo. Iniba na eh. Hindi na ano eh. Hindi ba lang kwento? Oo. Gusto kong kwento nyo kanina, sir. Ang pagkakasakote ni Colonel Lagasca kay Liwaway. Oo. Una nun, kasi sa Presinto 2. Tapos sa Delpan, pumapatayan si Waway. Tapos nalalaman niya na may nanalong pulis dyan ang tiga Presinto 2. Sabi niya, gusto niya sumikat, papatay siya ng pulis ng TOPP. Which is, Tatay. Hinalakita niya, iniikutan niya. Nagpapadala ng pati nanay ko, pinasok. Kaya nagmamadali ang tatay ko, akala niya, inatake. papadala ng death threat. Death threat, bala, Tapos, pumasok dyan, may ginawa si Alice Huawei na isang hostage niya sa pagpasok niya, hostage yung bata. Pag-uwi nung pulis, yung niya, may nagdating na responde na bitawan, nakatakbo. Tapos yun, doon kinakabahan ng tatay ko. Yung pag-uwi niya, pagdating niya, naka-hostage nanay ko. Kaya nag-alala siya, tapos tinimbre niya na kay Lakay. Sabi niya, ganitong pinag-iinitan ako. Sabi niya, Pete, tingnan yung trabawin natin. Sisikat sila. Nabaling hindi ngayon. Nakilakay. Nakailam. Okay. Nakailam. Sabi niya, pipi rin pala yan, ha? Siya ang Okay. Siya naman ang Ngayon, sabi ni Kinalagasca, paano natin mapapakakuha yan? Sige, wala ka na. Yung kapatid ko, kakosa niya yung kilala yan.
Si Waway, nakasama niya sa, sa selda. Makukuha natin. Kinontak ng chewing po. Nilapit, kinausap natin ko, reliable ba? Sabi niya, makukuha mo. Kailangan ko lang saksi. Sabi niya gano'n. Makukuha ko yun. Dahil nagpapahanap sa akin, kinakaibigan niya, Pino. Kumuha ng taxi. Ayun. Yun ang taxi ngayon, ginagamit sa hold up. Ni Waway. Okay. Ngayon, ang hold up niya, nung araw na yon, ang hold up niya is yung shipping line sa LBC sa may parting Binondo. Yung mga nagdi-deliver LBC ba sa shipping line. Yun ang hold up niya. Ngayon, 2 oras na binigay. Sabi niya, nilakay sa kanya, Seng, saan mo gusto? Sa gasolinan. Sabi niya, doon ako. Gusto ng tatay ko, siguro na niya mapapa. Shipping line. Kasi yun ang targetin eh. Ayaw niya sa iba mapunta, baka mamaya hindi gusto niya, siya mauna niya. Sabi niya, dito kami sa May nangyari nga kagabi, nalaban sa kalooban ko. Amo, digna at kakausapin ko sila kay para madistino ako sa ibang lugar. gasolinahan. Ito ang gagawin mo. Kung madadala mo siya sa gasolinahan at hindi nagduda sa'yo, dalhin mo. Pag nagduda, diretso mo sa hold upin mo. Nagtiwala sa kanya. Pagbaba, sabi niya, Kosa, kakarga lang ang gasolina. O sige, naiiwan siya. Ang baril nun, lagi nakaganyan yun. Si Waway, nakaganyan yun. Pagka kumatuka ka, babarilin ka na. Walang ano yun. Nakanya, bumaba siya. Sa likuran, ha? Ito, driver ng taxi siya sa likuran. Hindi sumasakay sa unahan yun, nakaganon lang yun. May cover siyang magazine. Kaya pag kinatok siya. Kaya nung bumaba yung driver, kung sa gagasin, kukuha ng gasolina ng ganon. Pumunta sa kubeta. Pagpunta niya, doon na, nagumpisa na yung, nun, sunod na putok. Tapos, na-radyo na kagad. Sabi niya, Seng, wala na, natuban na si Waway. Saan? Siya daw sa gasolina. Siniguro pa nila. Siniguro niya na pa. Yung talagang tining niya yan, hindi binita. Galit na galit din siya, no? Oo. Patay niya, no? Kasi nga, yun nga, yung binanta, natatakot siya sa pamilya niya, di ba? Siyempre, kahit sino naman eh. Yun pala, yun ang kwento niya na. Ngayon, dito nyo lang yan narinig. Okay, Rai TV niyo lang narinig yan. Galing kay Sir Chris. Grabe yung kwento na yun. Pagkakasakote kay alias Waway, dalawa pala sila, body pala sila ni Ka-Eseng tsaka ni Kernel. Grupo sila nun. Lakay. Biro mo, Lakay tsaka si Ka-Eseng, pinagsama. Ngayon ang sinabi ko sa'yo. Tatay ko, sa mga awards, wala siya. Yung mga sumikat na pulis, puro yung mga sensational case yan. Gusto nila. Ang tatay ko, walang masyadong sensational case. Pero numerous commendation. Yung everyday life ng tundo, ng mga nasosolve niya ang crime. Isa lang ang sinasabi niya, hindi ko kaya lutasin niya, pero ma-minimize ko. Siyempre. Napapakunti ko. Kaya pag nakita na siya ron, wala na makapormang snatcher. Wala pa tatay Eseng, hintay niya lang umalis. Kaya sa gabi sila nakaka-atake. Ganun siya katibay. Kaya nasa talaga umiikot. Booking. Hindi naglalakad lang sila. 2, 2 sila. Iyan ang So pag umiikot siya doon, walang krimen. Parang gano'n. Iwas na sila. Siyempre iwas na. Kagaya nung nangyayari ngayon, di ba? Kahit saan lugar. Lagyan mo na naka-uniform yung police. Anda pang kami police dun eh. Yes. Mapiprevent mo crime. Ayun ang kinatwiran niya eh. Yung iba, ang gusto, gawin mo muna yung crime. Para sa hulihin ka, sensational. Yeah. Ayun ang ayaw niya sa lahat. Yung salvage. Gusto niya, pag nahuli, asuntuin. Buhay yung tao. Yun ang hindi sinabi sa Akala ko sa movie kasi, sir. Siyempre movie kasi. Cinematic yun. Oo. Siyempre, pag tirahin nga. Hindi pala. Hindi. Ayaw niya nun. Ayaw niya. Gusto niya asuntuin niya. Asuntuin natin. Meron natumba yung sarili niya. Pero laban yun. Laban talaga yun. Lumaban talaga yun. Hindi ito titumba na yun. Talaga ng laban. Hindi yung yung sinasabi sa balita, yung mga nalaman daw. Yung talagang nalaban. Mas kinawa ko, nakita mo na yung kapartner mo, nasaksak, matanda pa. Siyempre. Paritiro na yun. Tapos yung sumaksak sa may ng baboy, puro putik nasa ilalim. Hindi pa ako makita. Movie yan, sir? Yung snatcher ba yun?
Tama ba? Yung saksak yung kasama niya matanda, yung pinikwento nyo. Hindi, wala yun. Iba yun. Dati yung patawa yung comedy. Kay Negro yun, kay Boy Gateo. Sabi niya, asawa din. Sabi, sumama ka na doon. Si Bentisoy. Oo, si Tisoy, si Ben Tisoy. Saan ka pupunta? Tata Eseng, ito yung hinahabol namin magnanakaw. O anong masasabi mo ngayon? Hindi ho ako, tata. Yung kasama ko. Kinobid niya lang yun. Pero yung ano noon, ang istorya noon, yung ganung asaksak, pinalalabas niya, ayaw lumabas. Nung biglang lumabas sa ano, sumugod na, nakaganda na yung kutsilyo. Ano pa gagawin mo? Kesa mapatay ka, di yun na. Nadali yung kasama niya. Hindi, nabuhay yun. Nabuhay. Isa lang ang tama eh. Kasi sabog sa gamot eh. Hindi gaya ng iba na sumusuko na gano'n, tapos babarating pa. Eto hindi, talagang lumaban. Mananaksak pa. Okay naman. Oo. Siyempre, pag Kasi nakasaksak na siya eh. typical na ugali ng police, strict yan. Oo. Sa bahay po ba nung kabataan nyo, may pit bang tatay? Stricto. Strict siya. Oo. Kumusta siya tatay? Bugbog preso kami. Eh, siyempre makulit pasaway eh. Lalo na, di ba? Laking tundo ko eh. Pasaway eh. Talagang nabibimbang ka. Oo. Oo. Nabibimbang ka. Lalo na ako. Ako nauna. Oo. Hanggang ano lang naman yun. Hanggang yung pangatlo namin. Yung pangapat wala na. Wala na, hindi na, ano. Wala na. Nabibimbang. Pero ako bugbog. Eh, kasi pasaway ako nung hindi pa ako pulis. Ang kalokohan ko nung hindi pa ako pulis, grabe. Grabe, sasabihin ko sa'yo, talagang grabe. Nung naging pulis ako, nawala yun. Mali pala yung ginagawa ko. Doon yung na-realize, no? Oo. Mali pala. Oo. Hindi tama yun. At least may realization kayo na hindi pala tama yun. Isang kwento lang. Ha? Sumasakay ako ng jeep, hindi ako nagbabayad ng pamasahe, humingi pa ako sukli. Nung hindi pulis. Nung naging pulis ako, nagbabayad ka. Baliktad daw. Oo. Yun lang, simple lang yun. Real life yung sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi kwentong ano yun. Totoo yun. At alam mo, magkano pa masahe lang nun? Cheese. Cheese centimos. Oo, bago ako mangingi sukli, pag nakita ko may piso. Pag may bako, doon ako mangingi sukli. Ano yun? Yan, nag-aaral ako. Nag-aaral ako sa Torres. Nag-aaral ako sa Rito, sa ganyan. Cheese? May sukli pa ba yun? Ha? Hindi, humingi ako ng sukli, sasabihin ko piso yung binayad ko. Titignan ko muna pag marami ng piso nando, mga 3, 4. Pababa, para yung sukli ko. Pabigay mo, piso. Titignan niyo niya, may piso. 8. Pero nung pulis kayo, Wala na yun. sorry sa ano pero meron talagang pag pulis ka, natatakot ng singilin ka ng driver. Oo. Hindi. Ganyan na yung driver. Ako hindi. Pinako. Which is dapat insist mo. Binibigay ko yung bayan. So, palagay niyo ba yung pagiging stricto ng tatay niyo noon, sir, nakatulong to sa ano? Oo, siyempre. Disiplina. Saka, isang bagay lang ina ng tatay ko sa amin. Kahit na anong ano nyo, huwag kayong lalaban sa matanda. Sa nakatatanda sa inyo. Kabilin-bilin na niya yan. Walang respeto sa amin na aawayin mo kuya mo, kapatid mo, hindi mo pwedeng ano niya. Kahit na mali siya, mo ay respeto niya. Maski yung sila sa pamilya nila. Dahil nakita ko yun, yung pisang ko na tumakas sa munti, pumuga. Nakakulong din yun. Uling din yun. Anak ng tiyahin ko. Ngayon, nung nakakulong sa munti, lumabas. Pumunta ng Bulacan. Dito, tapos dumaan dito sa Tondo. Siya. Pinugahan niya yung escort niya. Kaya siya dahil kakilala mga tatay ko. Pinugahan niya. Tapos lumakad ng hold up. Hold up na. Puro naka-45 sila. Kasama mga sundalo. Saka yung ano niya. Ngayon, dumating kay Lakay na may trabaho, may ganun nun. Nakakuha ng mga tao. Nakuha. Yung pisang ko. Tapos sinigaw niya, ang ano niya, pamangkin mo pala yung may nakuha ng puti, tutumba na yung ano. Sabi, sino? Pamangkin mo. Ayan. Ay, ginulpin ng tatay ko sa ano. Sabi mo, di ka lumaban, ayaw lumaban. Hindi, wala laman ko. Kahit ano mo. Tapos yung isang pinsang ko rin, ganun din. Napatay naman nila Moses, ni ano yun. Napatay nila, si Moses Platon. Yung pumatay kay Moses Platon sa MISG, mga kabas ni Lacson, napatay yung pinsan ko naman sa Makati gun battle din sa taxi, kasama na sundalo. Pero mga sundalo yun, nanguhuli na, mga bukis, maganyan. Loko eh. Kapatid din nun. Okay. As nang hold upan, naka-encuentro mobile, barilan.
Diyan sa may Aroseros na gano'n. Nung malaman niya, magandang tatay ko, sabi niya, tutumba. O, tangina niya, ginagulpi. Hindi niya kinukonsinti. Hindi niya, mali yan eh, kulong niyo. Tama lang naman yun. Oo. Ayun ang ano niya, ayun ang prinsipyo niya sa buhay niya. Sa totoo lang. Oo, hindi, wala na, konti na lang ngayon. Konti na lang ngayon. Nagkaubusan na. Mangilan nga lang yung masyadong deboto sa yung talagang deboto sa profession niya. Ayun ang oo. Pero makakakita ka, pero hindi yung gano'n, na talagang yung nagtatrabaho ng trabaho ng pulis. Ngayon, hindi na nagtatrabaho ang pulis ng yung trabaho ng pulis talaga, yung follow-up. Gaya nung sa amin din, ngayon, follow-up talagang trabaho ng pulis. Nung nag-training ako nung 8-1 Nung training ako ng 8-1, in-apply ako ng tatay ko sa PNPA. Nag-training na ako para mag-exam. Nag-exam ako ng PA. Pinagbigyan ko siya. Pumasa ako. Pero hindi ko tinuloy yung training. Dahil yung first batch ng tsaka second batch ng PNPA, kailangan pulis ka. Hindi pwede civilian. Doon muna nag-umpisa. Tapos, after nakapulis na ako, mga 5 years na ako, birthday ng tatay ko, kukwento Sabi ko, tanda niya tayo yung pinag-exam niya PPO. Sabi niya, kapasa ako na. Oy, ba't di ka pumasok? Yung PBC, ayoko yung pa ako magte-training, 2 taon. Ngayon, galit na galit sa akin yun. Sabi niya, di sana official ka na. Ayoko maging official ng PNP, gusto ko yung from the ranks. Sir, sabi niyo yung mga kabatch yung official, sir, no? Professional. Tapos yung dalawa ngayon, na kinuha ni Vera, pero retired na. Major sa Kebel Monte. Bata, 3 yun. 3 yun. Nag-reunion kayo? Oo, nag-reunion kami na nagkwentuhan. Tapos yun nga, mahal ako ng kabatch ko lahat yun. Oo. Dahil kaya ko minahal noon, nung nagte-training kami, may mga RTU, may babagsak, 4 ang babagsak. Kaya mag-exam, sabi ko sa akin kayo tumabi. Inopen ko, yung nagtatap sa amin, ayaw magpakopya. Buhay siya. Puro dikit kayo. Puro namatay yun. Yung kabas ko niyan, batang-bata namin. Paglabas ng training, yung pamangkin ni General Tamayo, kabas ko yun. Napatay yun. Sa Biras, kaaway niya ng mga pulis din. Tapos yung isa nang hold up sa Mamburao. Sa puro mga neurotic. Talagang may mga mga hold up ng bangko, Mamburao. Kailan namatay tatay niyo, sir, ulit? 1995. Kaya ako tinatanong para din sa mga followers 1995. 1995 Oo. Ilang taon po siya? Kasi 60. Etong 60. Oo, 60. Pinanganak siya December 4. Okay. 12-4. Namatay siya 4-12. April 12. Oo nga, no? 12-4-4-12. Oo. Nagkasakit po ba siya? Oo, inatake. Pangatlong atake niya. Tapos nung nasa ICU siya, lalabas na, nasa Japan ako nun. Kinakausap ko, sabi ko, labas ka na. Nagano ka na. Tapos ang niya, sabi niya sa kapatid ko, sabi niya, sige na, nasa mid na. Wala na. Oo, mahal ko tatay ko. Kahit na anong sa akin yun. Kahit na yun. Kaya nung mag-retiro nga yun Sabi niya, na-count yung napaaga retiro ko Kasi nagtrabaho siya sa government, yung DPS. Ilang taon yun, yung pirma. Kaya nabawas sa service record niya, napaaga retirement niya. Kaya Sasama yun. Oo, yung record na yun. Sa DPS. Oo. Dapat kailangan 50 years. 50 years. Nasama yung 10 taon na yun. Sa DPS. Ang tagal niya rin pala. Oo. Nag-aaral siya Lahat ng niya Oo. Ayun ang bumuhay sa pamilya niya. Kaya nasama siya. Kaya dumalabas 50 years siya, pero 40 years sa police. Kasama niya yung pagiging jail guard. Dahil nag-usap kami sa Japan Bumaba na, sabi ko, pag bumaba na yung order mo, kaya naging retired sa kapitan. Oo, kapitan. Kaya ako nga sabi ng mga kabat ko, ba't kung hindi ka pinakamay na sa lahat, colonel. Dahil yung lahat ng mga kabat ko, major, colonel, hindi ako, ayoko maging pulis. Kaya lang, doon ako dinala. Doon ako dinala. Tapos ngayon, ang sitwasyon ng kapalaran, doon ako dinala, ayoko maging pulis. 2 po kami pulis, 10 bumbero. Ako lang ang pumasang pulis, tapos 2 bumbero.
Ngayon, tatanungin kita, pag naging pulis ka, tatanggap ka ba ng lagay? Sabi ko, depende pa pa. Ano ibig sabihin depende? Kung nagugutom yung pamilya ko, bibigyan ako ng pera, ba't di ko kukunin? Kahit sa totoong binili ko yun, pag nakita ko na kiniforme na po, tingnan mo president, ginakaw na naman. Sabi ko, gumano na siya. Tawagin mo yung Cipriano Dantes, bombero yun. Sabi ko, ma'am, babalik pa ba ako? Tawagin mo na, baka ibagsak pa kita. Sabi niya? Pasado na ako. Kung nawala ang tatay nyo, lumuwas kayo dito. Siyempre, of course. Hindi na. Hindi ako nakaluwas. Hindi na kayo uluwas. Nasa Japan ako namatay. Nasa Japan Hindi na ako kayo nakaluwas namatay. dito. Ayaw na nanay ko. Uuwi ako. Kasama ko yung anak ko. May anak ako. Makakauwi ako, gagamit ako ng passport. Makakabalik ako. Mag-ano ko. Sabi ng sayang nagkakasing pera, hindi mo na mababalik ang buhay ng tatay mo. Ganun na rin. So, yung pera na lang pinadala ko na lang. Sabi ko, Nay, lalabas na siya, nakahanda na yung kwarto nila rito. Gusto na nga kayo makausap ko. Sige, pagaling sa kung hindi yung gastos, kung magkano gastos. Nung mag-retiro pa yan, walang baril, walang ano. Kasi nga, gipit, bebenta yung sarili niyang gamit, sasanla. Yung nag-retiro, walang baril, ang dami mong kalaban. Binili ko ng baril yan. Ng 45 ako, sabi ko, paano pa ko ng sa kapatid ko. Hanap mo ng baril yan, anime yung baril para may protection. Gano'n ko kamahal tatay ko. Itong childhood nyo, sir, ano yung most memorable nyo na andun na tatay? Ay, Yung isa lang na. pinapasyal ako sa Antipolo niyan. Pag pinasuotan ako niyan, puro dihilo, yung mamahalin damit. Oo. Magarbo sa, kasi ako unang-una pamangkin sa pamilya nila. Sa mother side ko. Pares tayo. Oo. So, punong-puno ka na. Puro brand. Yung mga dihilo, mga sapatos mo yung tuton. Bakit ang litrato, ang mamahal. Nakaterno kong Amerikana. Oo, kada Mayo, birthday ko na. Tapos siya, naka-converse siya, yung style may bigote. Erap ang dating. Pulis na siya nun, sir. Nabarada kayo, sabihin na natin, Oo. sir. That time, kabataan nyo. Dumating ba sa point na nagsumbong kayo kay airpat niya? Ay, hindi. Never. Hindi ako nag-ano. Nalalaman niya na lang. Nalalaman niya na lang. Ay, ikaw pa lang ganun. Sabi niyo, ako sila naman mo yan Yan naman Hindi na magano yun. Hindi naman. Oo. Magagalit lang niya pag may nagsumbong. Gaano kayo ka-proud sa tatay niyo, sir? Sobra. 200%. Oo. Maapaw. Oo. Maski ko, lahat ko kami, mag-uusap-usap kami. Kakapatid. Tatay pa rin namin. Pag makikita mo nga sa Facebook, kung ano yun. Mahal na mahal ko yun. Hindi ko makakalimutan lahat ng bini sa akin. Kaya nung nalaman ko yung umuwi, nung nagkasagot kami ng tatay ko tayo sa kapatid ko, 1 week, namatay yung pinatawad ko yung kapatid ko. Sabi ko, yun ang reason. Kaya siya pinauwi. Nakita yung tatay ko. May dahilan. Kaya pinatawad ko yun. Nagiging emotional. Si sir, pasensya na kayo kung nagiging emotional. Ganyan talaga pagka yung pag naalala ko. Yes. Lalo na pag nagagaling dito yung mga... Yung kapatid ko na kinagawain din namin, nakasama ko sa Amerika. Namatay na rin. Namatay na 2 years ago. Kasama ko kami, 28 years kami nasa Amerika. Kasama ko rin sa Japan. Sir, dadagdagan ko yung pagiging proud ninyo sa tatay nyo dahil maraming mga followers natin ang nag-aabang lagi nito. Sir, pwede ba natin silang pasalamatan? Yung mga nagre-request, esing naman. Yun na lang masasabi ko. Salamat kasi sinusuportahan nyo at naniniwala kay sa tatay ko. Pero yung napag-usapan namin ni Ray, true to life yun. Yun na istorya yun, walang dagdag yun, walang pelikula. Real talk yun. Ngayon nyo lang narinig yan, sir, ta? Marami pang real talk pero off the record yun. Maraming salamat, Sir Chris. Thank you. Okay, sige. Palakpakan naman po, Level. Yeah.
Thank you, Sir Chris. Thank you po. Thank you, sir. Eseng ng mundo, eseng ng mundo, ang puso ay dakila, mapagmahal sa kapwa. Di mo siya masusubukan, basta't nasa katuwiran. Batas ay pinaiiral, walang kinikilingan. Esen ng mundo, pagkat tao'y totoo, kahit buhay niya'y alay, kung ito'y kinakailangan. Kung mayroon mang nilikha, ang Diyos ay babaw ng lupa na pagka Maginoo, yan ay si Eseng ng Tondo. Di mo siya masusubukan, basta't nasa katuwalay, kung ito'y kinakailangan. Kung mayroon mang nilikha, ang Diyos ay babaw ng lupa na pagka Maginoo, yan ay si Eseng ng Tondo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.